Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, sabi ni Daryl Yap, mahal ka ng bayan. Ito ay patukoy kay Sara Duterte. Sabi niya, mahal ka ng bayan. Iganti mo kami. Tapusin mo sila, Inday Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, ito naman talaga dahilan bakit tatakbo si Sara Duterte. Hindi naman talaga siya tatakbo para maglingkod sa bayan. Hindi naman talaga siya tatakbo para ayusin yung pagbaha. Hindi naman siya talaga tatakbo para maibsan yung ating kahirapan. Hindi naman siya talaga tatakbo para pagandahin ang takbo ng ating bansa. Dito sa salita ni Daryl Yap, dito nakabalot yung talagang motibo, yung dahilan bakit tatakbo si Sara Duterte. Para gumanti. Ayan naman po talaga dahilan eh. Mismo sa kanila nang gagaling sa bibig nila, yung talagang motibo, bakit tatakbo si Sara Duterte? Maghiganti. Ito mga kababayan, merong ano rito merong sumagot kay sa post ni Daryl Yap. Ito mga kababayan, English ito, pero Tagalogin natin para maintindihan natin. Ito po, sabi po rito, paghihiganti sa pagboto versus responsableng demokrasya. Ayan po yun, revenge voting versus responsible democracy. Tagalogin ko na mga kababayan para maintindihan natin. Sagot ito sa sinabi ni Daryl Yap na mahal ka ng bayan, iganti mo kami, tapusin mo sila, Inday Sara Duterte. So ito yung sagot ng isa sa ating kababayan. Kapag ang mga botante ay pumipili ng kandidato dahil sa paghihiganti sa halip na kredensyal, ipinapakita nito ang nakakabahalang kakulangan sa kritikal na pag-iisip. Uunlad ang demokrasya kapag ang mga desisyon ay ginagawa batay sa katuwiran, hindi sa sama ng loob. Ang pagboto dahil sa paghihiganti ay maaaring makasira sa progreso at epektibong pamumuno. Ang mga pinag-iisipang pagpili ay bumubuo ng mas matatag na lipunan, samantalang ang mga desisyong dala ng emosyon ay nagpapahina rito. At dahil po sa sinabi ng ating kababayan, nag-react po si Daryl Yap. Sinagot ni Daryl Yap, nasaktan siya eh. Kasi totoo naman eh. Totoo naman yung sinabi ng ating kababayan. Diba dapat mamili tayo ng kandidato base sa credentials. Hindi dahil dun sa dahil sa paghihiganti. Ano raw ibig sabihin? Kapag ano ng mindset mo, kapag ano ng kaisipan mo, kulang ka sa kritikal na pag-iisip. Kaya sabi ng kababayan natin, ito si Daryl Yap, kulang sa kritikal na pag-iisip. Kaya ito, umiiyak. Sinagot niya itong ating kababayan. Sinong nagsabi kay PJ? Ayan po yung nag-post Sino nagsabi kay PJ na hindi pwedeng bumoto ng may paghihiganti? Sinong bungol ang nagsabi sa kanya na ang pagboto kay Inday Sara Duterte ay walang pagtingin sa kakayahan? Ang pinagsusumikapang gapang ni Leni sa Naga, matagal lang napatunayan ni Inday. Wow, kinumpara mo pa si si Sara Duterte kay Leni Robredo? Oy, Daryl Yap, wala sa katiting ni Madam Leni Robredo etong si Sara Duterte mo. Ang kapal na mukha mo, Daryl Yap ang kapal na mukha mo, akla. Talagang yung ginagapang daw ni Leni sa Naga, matagal lang napatunayan ni Inday. Unang-una mga kababayan, tingnan ninyo. Pinagmamalaki ni Daryl Yap na talagang pinaganda nila yung Davao. Dapat lang gumanda ang Davao. Bakit? Sobrang laki ng pondo ng Davao. Lalong-lalo na nang umupo itong si Duterte bilang presidente. Lumobo ang confidential funds ng Davao
ng mayor, etong si Sara Duterte. Oh, si Leni Robredo may confidential fund ba sa sa Naga? Wala. Ang alam ko wala. Pakitama nga po ako kung mali ako. Alam ko po wala pong confidential fund si Leni Robredo diyan po sa Naga City. Zero, as in zero. Ayun ang pagkakaalam po. Kung mali ako, pakitama nga po. Pero ang alam ko talagang walang confidential fund si Madam Leni Robredo. Pero si Sara Duterte, ang pagkakaalam ko, umabot po ng 450 million kada taon ang confidential fund ng Davao nung umupo si Sara Duterte bilang mayor at yung tatay niya bilang presidente. From, siguro wala pa atang 200 million tapos tuloy-tuloy. Hanggang matapos niya yung kanyang termino, grabe, mabot ata ng 450 million kada taon. So dapat lang talaga, pagandahin ni Sara Duterte yung Davao dahil napakalaki ng pondo. Oh. Ngayon ito, pinagmamalaki ni Daryl Yap na ginawa na raw ni Sara Duterte yung ginagapa ngayon ni Leni. Nako, ang layo ng pagkakaiba. Kasi ang laki ng pondo ng Davao kay Madam Leni Robredo, hindi po ganun kalaki. Dahil wala nga po siyang kinuhang confidential fund. Oh. Ang pagboto kay Duterte ay paghihimagsik sa katarantaduhan ng pamahalaan sa pagkikipagsabuatan ng nagpapanggap na oposisyon at patuloy na pagdura sa mga gaya ni PJ na pinaniwala ng nanay niya na siya lang at ang mga katribo niya ang may utak, konsensya at karapatan. So masyado ata nasaktan si Daryl Yap dito. Nasaktan ka, te? Para talagang pinlapil ko yung galit mo dun kay PJ. Yung PJ po yung nag-post nung binasa ko. Ang boto kay Inday Sara ay paghiganti ng mga niloko, inapi at minamaliit, nilunod, nilimusan at ginagago. Maghihiganti kami, tumabi ka. Wow. Ano yung Daryl Yap? Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo Hindi pa nga nananalo, ganyan ka na magsalita. Saka ka siguro magsalita kapag nanalo na. Para bang binibilang mo na yung sisiw, hindi pa nga napipisa yung itlog. Grabe ka, Daryl Yap, yabang-yabang mo na, hindi pa nga nananalo. Hindi pa nga nananalo yung idol ng kaibigan mo na si Aimee. Ganyan ka na magsalita. Tingnan natin. Tingnan natin kung mapapahiya itong si Akla. Grabe magsalita. Talagang magiganti kami. Tumabi ka. Kaya mga kababayan, lalong-lalo na po tayong gustong umunlad ang ating bansa. At maging maganda ang takbo ng ating pamumuhay. Huwag po natin gayahin ang mindset ni Daryl Yap. Ang iboto po natin ay yung hindi maghihiganti. Ang iboto po natin yung magpapaunlad sa bansa. Kasi kapag ang isip mo, emotion mo ay galit ka, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Kung iisipin mo, puro ka lang magiganti, gagantihan mo to kasi dinala yung tatay ko sa daig, gagantihan ko kasi ganyan. Hindi magiging maganda ang takbo ng gobyerno. Puro puot, galit, pagiganti. Hindi po sa tingin ko hindi po pagpapalain ng Diyos yung ganong klaseng gobyerno. Ang kinakailangan po nating ilagay sa pwesto ay yung pong walang galit sa puso at ang mahal po talaga ang taong bayan. Mahal po ang bansang Pilipinas. Yun po ang iboto natin. Hindi yung gaganti. Hindi yung babawi doon sa mga tao na feeling niya inapi siya. Kasi sabi ni inapi raw si Daryl Yap, inapi, niloko, minaliit, nilunod, nilimusan, ginago. Ano ba pinagdadaanan mo, Daryl Yap? Grabe naman, ang tindi naman ng galit mo. Kanino ka ba nagagalit? Grabe yung sinasabi ni Daryl Yap. So mga kababayan, ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Huwag kayong boboto na dahil lang maghihiganti.
ang iboto po natin ay yung talaga makakatulong po sa taong bayan. Huwag po tayo gagaya sa mindset ni Daryl Yap. Huwag po tayo gagaya sa ganitong klaseng tao, sa pag-iisip ng ganitong klaseng tao. Wala po mga kababayan, wala po mangyayari sa bansa natin. Kasi meron silang personal na grudge eh. Personal sila eh. Pero tayo, isipin po natin yung bansa natin, isipin po natin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi ko nga alam kung ano ang iniiyak nito ni Daryl Yap eh. Ba't galit na galit siya eh. Gigil na gigil eh. Papansin eh. Siguro ano to, gustong pumesto sa gobyerno. Gusto niyang mapwesto pag nanalo si Sara Duterte, magkakaroon siya ng pwesto sa gobyerno. Eh di wow. Kaya sobrang sip-sip. Sobrang sip-sip kay Sara Duterte. Eto lang naman. Makinig ka kay makinig ka muna kay Larry Gadon. Tanong natin kay Larry Gadon. Meron bang panalo itong si Sara Duterte sa 2028? Kasi si Daryl Yap ang yabang na eh. Feeling niya, mananalo eh, sure win eh. Kung magsalita, talagang gaganti kami. Makinig ka kay Larry Gadon. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang pagkatatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Okay, so yan mga kababayan, grabe naman si Larry Gadon. Wala daw kapanapanalo si Sara Duterte, mga kababayan. At sinabihan pang boba at walang kaalam-alam. Grabe naman to si Larry Gadon talaga. Oh. Ano ngayon, Daryl Yap? Ang yabang nito ni Daryl Yap. Sa feeling niya mananalo si Sara Duterte.
Noon pala ng mga panahon dati, kaya naman pala hindi siya tumakbo bilang president kasi pang-apat siya sa survey. Pero yung sino number 1? PBBM. Number 2, Leni Robredo. Number 3, Isko Moreno. Pero mo lamang pa si Isko Moreno. Number 4, Sara Duterte. So alam niyang wala siyang pag-asa kaya tumakbo siyang vice presidente. Ngayon tatakbong presidente. Ang dami unang-una. Doon pa lang sa impeachment, 4 na yung kailangan mo lampasan. Hindi ka pa nga sigurado kung makakatakbo ka eh. Kaya Daryl Yap, bago ka magyayabang dyan, siguraduhin mo na sure win talaga. Kasi kung pagbabasihan yung sinabi ni Larry ka doon, kahit noong pa man, talagang walang kapag-asa itong si Sara Duterte manalo. At isa pa, sinabi niya na, kasi nakita naman natin eh, nakita niyo ba yung performance si Sara Duterte? May nakita ba kayong ginawa itong ating vice presidente? DepEd nga lang, hindi niya naayos eh. Tapos, magiging presidente? Nakakita niyo ba yung interview sa kanya? Na halos mabuyoy-buyoy? At itok-itok? Itok-itok lang yung narinig natin? Yun ba ang gusto niyo maging presidente? Yung ba yung pinagmamalaki mong presidente Daryl Yap na talagang igaganti ka? Nanalo si Sara Duterte? Wala nga eh. Wala nga daw kapag-asa sabi ni Larry ka dun eh. Tapos sabihan pa na boba. Walang alam. Kaya mga kababayan, wag na po tayo magpapabudol. Kung gusto po natin ng tahimik na bansa, matiwasay na pamumuhay, at mapayapang bansa. Alam niyo mga kababayan, ang iboto po natin yung talagang para sa tao. Hindi po dapat natin iboto yung gaganti lang, magiganti dahil gustong bumawi doon sa mga sinasabi nilang umapi sa kanila. Wag po 'yun mga kababayan. Piliin po natin yung talagang may puso para sa tao at yung talagang handang tumulong. So, etong yung drama, sabi nga ni Larry doon, drama lang ito eh. Wala naman talagang pag-asa manalo to. Lang to, kumbaga pampalakas loob. Mind conditioning baga. Kumbaga parang, parang palabas lang ba. Pero alam nila mismo sa sarili nila na wala silang kapanapanalo. Diba? So, ayan mga kababayan, wag po kayong magpapabudol, wag po kayong maniniwala. Kasi minsan mga Pilipino, ang bilis po mabudol ang bilis po maniwala. Mga kababayan, wag po kayong magpapaloko. Alright, so yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.